Amen yan. Magandang gabi. Muli sa bawat isa. At hindi na tayo magtatagal. Tawagin na natin yung mangunguna. Salita ng Panginoon. Sino po ba yung nakasay? Ay, hindi pa. Okay. Good evening, church. Kaya nyo lang muna akong mag-relax ng konti, no? Yun. God is good, amen po ba sa gabi nito? Nice to see you again. Hindi ko alam kung kailan ako last nag-share ng salita ng Panginoon. At sa gabi nito, no? Wait lang ho. Buksan ko lang ang aking notes. Ayun. And yes, alam niyo po, matagal nang ibinigay ng Panginoon yung message niya this evening. No? Nagkakaroon lang ako ng parang, ano ba yun? Di naman siya pagdudura. O pagtatanong sa Panginoon na, alam niyo po kapag na-assign kasi kayo, or kahit hindi pa kayo na-assign, parang ang daming pumapasok na topic sa ating isip. Especially kapag tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. And, tinatanong ko nga yung Lord kung, Lord, ito ba yung mensahe mo? Or ikaw ba yung nagsasabi na ito yung sabihin ko sa congregation? Or ako lang yung naniniwala na ito yung dapat na yung mensahe sa darating na midweek service. But then again, praise God po, nung last Sunday, binigyan ng confirmation ng Lord na kung saan ito yung dapat ma-share. Ito dapat yung marinig ng iyong mga kapatid. And nung Sunday na pag-aralan at napaalalahanan tayo that we are not forgotten by God. And that is 100% true. Tama po ba? And because mahal naman tayo ng Panginoon, kaya kaya hindi niya tayo nakakalimutan. At ang pag-ibig ng Panginoon, kaya nung ating inawit kayo na kanina, kailanman hindi siya nagmamaliw, hindi siya nagbabago. No? At gaya ng nabanggit nung Sunday, gaya nga nung nabanggit last Sunday na hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon at ang pagmamahal niya still remain, no? Walang nagbabago doon. At ang problema, ang pag-ibig natin sa Kanya, yun yung nagiging nagbabago talaga. Yung pagtingin natin, yung pag-ibig natin sa Panginoon, yun yung talaga nagbabago. At nabanggit nga yung ating pag-aaralan this evening, last Sunday, which is makikita ito sa Revelations chapter 2, verse 4. No? Ayan. Ang sabi dito, ngunit, ang laki nun ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. So, let us pray po once again. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka dakilang Diyos sa gabing ito, Panginoon. Humihingi ako agad ng iyong patnubay, Panginoon, sa gabing ito. Dalangin namin, O Diyos, dalangin ko, Panginoon, na maihayag ko ang iyong mensahe, Panginoon, nang hindi ayon sa iyong lingkod, bagkus, O God, yung galing lamang sa iyo, Panginoon. Lord, ang intensyon ng iyong lingkod, Panginoon, yung muli kaming mas lalo pang pag-itingin yung aming pag-ibig, Panginoon, sa iyo sa gabi nito, O God. Idalangin namin, O God, na siyaratin mo ang aming puso, Panginoon, sa gabi nito. Lord, alinisin mo kami at nawang iyong salita ay muling tumimo sa aming mga puso, Panginoon. Salamat, O God. You are the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At yun po ang sinasabi ng Bible, no? Marami sa atin, no, na nagbago na yung pag-ibig natin. Wala na yung pag-ibig na atin nung una. Very evident naman to sa especially sa numbers natin ngayon. No? Di ko lang alam kung kailan din kayo nagbabase na kung saan maraming Christian hindi na sila active sa church. Ako kasi minsan ganun ako kapag hindi na talagang tuloy-tuloy, hindi na siya nag-a-attend ng church. Wala na yung eagerness niya or wala na yung pag-ibig niya sa Panginoon. Masasabi ko, ako personally, parang wala na yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kasi kung tunay mong iniibig ang Panginoon, hahanapin at hahanapin mo siya. Amen po ba? And ito yung nais ng Panginoon. No? And this letter is for the Church of Ephesus. No? And maybe tonight, ito yung pinagdadaanan ng bawat isa. Na yung dating pag-ibig natin sa Panginoon is hindi na, ay yung pag-ibig natin ngayon is hindi na gaya ng una nating pag-ibig sa Panginoon. And ito yung isang nakakatakot at nakakalungkot na mangyari sa isang tunay na sumasampalataya sa Panginoon. Ewan ko kung natatakot din kayo na mangyari sa inyo yun, na kung saan yung parabang wala na yung pag-ibig mo, basta ka na lang nag-attend, basta ka na lang Christian, parang gano'n. No? But na-observe ko sa verse na ito,
yung kabutihan pa rin ng Panginoon yun ang ibabaw. Bagamat alam niya na yung una nating pag-ibig sa Kanya, wala na. Ang sabi pa rin niya, ito yung ayaw ko sa'yo, sabi niya. Ay may isang bagay, sa translation kasi sa akin, may isang bagay na ayaw ko sa'yo, iniwan mo na ang iyong pag-ibig. Ang iyong pag-ibig mo noong una. And I praise God ko sa Panginoon. Kasi hindi niya sinabing, ayaw ko na sa'yo. Ang sinabi lang niya, may ayaw. Ito yung ayaw ko sa'yo. Hindi niya sinabing directly, ayaw ko na sa'yo kasi hindi na the same love yung natatanggap ko from you. And I praise God to that. Bakit? Kasi binibigyan pa tayo niya ng chance. No? Kasi pag sinabi niya, ayaw ko na sa'yo, ang sakit nun, di ba? For how many years kang naglilingkod, and then, nung nawala na yung pag-ibig mo sa Panginoon, ayaw ko na sa'yo. Pero hindi, ang Panginoon, gusto pa rin niyang baguhin. Binibigyan ka pa rin niya ng chance para mabago yun. No? At gaya nga, nung napag-aralan natin last Sunday, we are not forgotten by God. No? Ito yung sinasabi niya sa verse 2-3. Ito yung patunay na hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. Ang sabi niya, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinakonsinte ang masamang tao. Sinusubok mo ang masabing sila'y apostol at napatanayan mong sila'y. Alam mo sila'y huwad. Alam ko rin matyaga ka. Nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. No, hindi nakalimutan ni Lord yung mga bagay na ginawa mo at ginagawa mo para sa Kanya. Kahit na wala na yung the same love mo noong una. Ngunit may panawagan ang Panginoon. Makikita nga natin sa binasa niya sa verse 4. No? Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ito nga yung ating keepers. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Bagamat ginagawa pa rin natin yung mga bagay na binanggit ng verse 2 and 3. Pero may panawagan pa rin ng Panginoon sa kabila ng ating paggawa nito. No? Makikita nga natin yan sa verse 4. At sa verse 5 naman, ito yung, makikita natin dito yung katugunan or yung dapat nating pagtugon dun sa panawagan ng Panginoon. At may warning din siya dito. Alalahanin mo ang dati mong kalalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko ang kinalalagyan. Ang iyong igawan. And ang interpretation ko dito sa pagtanggal ng ilawan ng Panginoon is ito yung pagtanggal ng kanyang presensya sa atin. Just like yung nangyari kay Saul, nung tinanggal niya, nung na-remove ng Panginoon yung kanyang presence kay Saul. And I think mamaya na mas ma-justify pa po ng ating pastor, yung ibig sabihin niya dito sa verse 5 na ito. So hindi ko na siya binigyan pa ng mas malalim na tuon kasi mas nag-focus na ako po dun sa verse 4. And to summarize the chapter, verse 2 and 3, God recognized the things that we do. And verse 4, may panawagan siya. And verse 5, yung katugunan dun sa panawagan niya sa atin. And atin pong ibayin, no? Ano nga ba yung indications na kung saan masasabi natin nawawala na yung pag-ibig natin noong una sa ating Panginoon? Number 1, wala na yung alab. Wala na yung intensity ng ating paglilingkod. Alam niyo po ba yun, yung dating alab, kung gano'ng kasigasig sa Panginoon, wala na yung init din sa ating pananalangin, sa ating worship, sa pagbabasa, sa pakikinig ng salita, wala na. Hindi na intentional yung pagsik natin sa Lord. Wala nang pagluhod, gaya ng dati. You might be active outside, but you are empty. You are already empty inside. And marahil ito yung katwiran ng iba. Sasabihin siguro ng iba sa atin, at least may ginagawa ako. At kumpara mo naman sa iba. And pwedeng nagagawa mo pa rin yung mga lahat ng bagay, pagpapagal, lahat ng gawain, nag-a-attend ka. But without love, ang ating paggawa, wala na itong kabuluhan at wala na itong kwenta. Yan po yung sabi niya sa 1 Corinthians 13, 1-3. Atin siyang basahin, church. Ang sabi dito, makapagsalita man ako sa wika ng mga tao at ang mga anghel kung wala na akong pag-ibig. Parang walang pag-ibig. Para lamang akong kampanang umalingaw-ngaw o pompyang na maingay. So, wala nang laman, maingay ka na lang. Kung ako man ay may kakayang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umuunawa ng lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at
pananampalataya. Ano pa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala itong kabuluhan. Galing no, ang galing ng mga kaya niyang gawin. Pero but without love, ang sabi sa Bible, wala na itong kabuluhan, wala naman na itong kwenta. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian, at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So, basically, gawin mo man itong mga good works na to, gawin mo man itong mga mabuting bagay nito, but without love, wala na itong kabuluhan, kapatid. Imagine this, imagine doing these things na kung saan without love, para ka na lang robot, na kung saan, yes, ang robot may pakinabang, pero wala na yung damdamin. And, ang pangalawa, indications na kung saan, wala na yung yung unang mong pag-ibig sa Panginoon. Ang pangalawa is wala na yung joy. Wala na yung joy sa paglilingkod mo. Dito nawawala na yung excitement mo na katulad dati. Di ba, nung una tayong talagang ang alaw mo pa sa Panginoon, sobrang excited ka. Yung joy hindi ma-contain sa puso mo, talagang sobra. At dati kapag nag-church ka, sobrang excited ka. Gabi pa lang, nire-ready mo na yung susuotin mo. And then, excited ka nung magising, no? May mga terminology pa nga kami noon, lalo nung nandun pa kami. Parang, inip na inip ka kasi ang tagal nung Sunday. May mga ganun tayong attitude, tama po ba? Pero ngayon, yung excitement na yun, dahil nawala na yung pag-ibig ng una, nawawala na rin yun, no? At, ngayon, nag-start pa lang ang service, naiinip ka na, no? Start pa lang yung service, uwian na kagad yung naiisip natin. So, yung Panginoon, ano sa Tagalog, nananandaman, yung nananandaman, parang, nagdaramdam, yan, praise God po. Nagdaramdam ang Panginoon sa, kahit tayo naman no? Di ba? Yung parang dati, lagi kang, pag pinapasyalan mo yung kapatid mo, nandun yung excitement niya. Nakikita ka pa lang niya sa visitation pa lang, papalapit ka pa lang, sinasalubong ka na niya. Kahit tayo mahalata natin yung kapag nagbago yun, yung pag hindi na siya excited na makita ka. And minsan napapareklamo na rin tayo kapag dahil wala na yung joy, nagre-reklamo na tayo. Bible study na naman, prayer meeting na naman, midweek na naman, Sunday na naman. Sobrang gigising, parang abigat na yung paggising sa'yo ng Sunday pa lang, dati madaling araw pa lang gising ka na, hindi mo na mahintay yung 9 o'clock, hindi mo na siya mahintay yung 9 o'clock, no? Pero ngayon, worship pa lang, ang tagal, parang yung message sa'yo, yung kahit dati isang oras natin pinapakinggan yung message ng ating pastor, talagang very attentive ka pa kahit may mga distractions sa paligid mo, very attentive ka pa pero ngayon, wala na. Alam nyo, iniklian na nga yung mensahe, yung oras na tinry na ang iiklian ng ating pastor, yung mensahe every Sunday. Pero pag nasa likod ka, especially pag nasa likod ka, maano mo pa rin yung mga tao na para bang hindi mo alam kung saan mo ilalagay, no? Wala na yung parang pagtanggap nila sa salita ng Panginoon. Nakakalungkot isipin yan, no? Sana kapatid, ikaw na nasa online, no? Naririnig mo to, no? Yung mga makikinig po sa online nawa, naririnig ang mensahe nito, no? And dati kahit saan yan, pastor, saan yan? Nandun yung excitement mo na sumama sa mga gawain sa atin, no? Pero ngayon, parang, bahala na kayo dyan, leaders, kayo na yung bahala dyan, busy ako, wala na. And grabe, dati yung joy natin sa pag-share ng gospel. Pero ngayon, ultimo sarili natin, hindi natin mapakain ng salita ng Panginoon. Dati sobrang saya natin sa maliliit na bagay. Pero ngayon, ang dami ng binigay ng Panginoon. Pero ang hirap ng mag-worship. Ang hirap na natin mag-worship. Ang hirap ng mag-worship ng mga tao. Madami pa tayong bagay na ginagawa noong una. Nang may galak, nang may joy sa ating puso. Pero ngayon, wala na. And kapag wala ng joy, mapapansin mo yan, burden na sa iyong gawain ng Panginoon. Mabigat na sa yan. Ultimo yung prayer, maikling prayer lang sa tithes. Hindi ko pa nilalang yung prayer sa tithes. Ang prayer, pagpa-pray lang sa tithes, no? Hindi mo na kaya.
opening prayer lang, sa pagkain na lang, hirap ka na. Tapos, dating sobrang alam mo, pagdating sa mga gawain ng Panginoon, yung joy mo sa gawain ng Panginoon naroon. Pero ngayon, pag wala na yung joy, talagang mahirap na para sa lahat ng bagay. Wala nang matali sa church pag wala na yung joy. Pag hindi mo na makita yung joy sa isang bagay, wala na, hindi mo na siya ma-enjoy talaga. And pansin nyo po, kapag wala na rin yung joy, nagsisimula ka na rin magreklamo. Nagsisimula na tayong mapagod sa mga simpleng bagay na lang, sa mga simpleng pag-attend na lang sa mga service, talagang wala na. Parang konting lang, pagod ka na. Makikinig ka na lang sa salita ng Panginoon, pagod ka na. Parang ayaw mo nang ipasok sa isip mo, sa puso mo yung salita ng Panginoon. Yan po yung napakaisang mabigat na bagay kapag nawala na yung joy sa ginagawa. Start ka na talagang magreklamo. At kasunod nito, no, mawawala na din yung dati mong karakter. Kapag wala na yung pag-ibig mo noong una sa Panginoon, yung dati mong karakter, mawawala na. Without love, nawawala na yung pagtsatsaga at kagandahang loob. Ang dali mo nang magalit, ang dali mo nang sumama ng loob. Di ka na katulad dati. And dati, alam niyo po, kapag may message noon, talagang pinag-uusapan pa yan. Kahit gaano yan kasakit, tinatanggap natin. At ngayon, konting mapagsabihan ka lang, kung may narinig ka lang sa mensahe, ayaw mo nang tanggapin, sumasakit na kagad yung loob mo. And ayaw na natin magpatuloy. Marami po akong na-witness, hindi lang sa ating church, kundi rin sa ibang churches. Kung saan, napagsabihan lang sila, ayaw na nila. Ayaw na nilang tumuloy sa kanilang pagsamba. As if naman kung ang pagtutuwid sa'yo ay makikinabang yung nagtutuwid sa'yo. Which is hindi naman, ang pagtutuwid ay para sa'yo. Ang pagtutuwid ay para sa atin din naman. Kung magiging mabuti ka ba, makikinabang ba yung nagsabi sa'yo? Yung taong ginamit upang ituwid ka, upang itama ka. Diba, hindi naman po? Tama? Tayo rin naman yung makikinabang nito. But yun nga, dahil wala na rin naman yung love, hindi ka na tumatanggap ng mga pagtuturo sa iyo. Ang sabi po sa 1 Corinthians 13 verse 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin. Hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Naririnig niyo po ba? Hindi dapat mapagmataas. Kung may pag-ibig ka, hindi mapagmataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim ng sama sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay maatiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Yan po ang sabi sa 1 Corinthians 13:7. At kapag naramdaman mo na yung 1, 2, and 3 na nabanggit ho kanina, wala na yung alab, wala na yung joy, at pag nag-iba na rin yung character mo, natin sa paglalingkod, dito na papasok yung 4, yung pang-apat, mawawala na yung quality. Wala na yung quality ng mga gawa mo, church. Makita mo talaga yan, hindi mo yan may tatago. Magde-decline at magde-decline yung pagtugon mo or yung paggawa mo sa iyong panawagan sa Panginoon. And aware tayo na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos ang ating pinaglilingkuran. At hindi pwede yung okay na yan. No? And dati kapag na-assign tayo, mapaprayer man yan, worship, especially worship leading, paglilinis sa church, or anumang gawain sa Panginoon, we make it sure na napag-aralan talaga natin at binibigyan talaga natin ng time. No? Dati ganun tayo. Pag tayo yung na-assign, sisigabin natin na maganda. Kahit alam natin na hindi natin forte, hindi natin parang, or kahit minsan hindi natin kaya. Pero dahil gusto natin ibigay yung quality at the best para sa Panginoon, tinatry natin tiyagain. Yun tayo dati, church. And dati, binibigay natin yung best natin sa Panginoon. Kapag nag-text tayo, yung pinaka malulutong,
pinaka-the best. Kapag nagsuot tayo, kapag Sunday, kapag nagdamit tayo talaga, we prepare, no? Sabi ko nga kanina, gabi pa lang, no? Pinaplansya mo na yung damit mo. Iniisip mo na yung susutin mo at higit sa lahat, inaayos mo na yung puso mo. Inaayos mo na yung puso mo para sa pagharap mo sa Panginoon. Hindi na mahirap para sa mga nililid din naman sa worship. Huwag na mapasunod ka, no? Alam ko ganun tayo dati. And kapag wala na yung quality na yung mga gawa natin, pag wala na yung quality, ng gawa natin sa Lord, dito mapapasok yung basta mairaos na lang attitude. Yung pwede na yan attitude. Bahala na yan attitude. Di ba? Yung iba sa atin ganun yung, sige, basta matapos na yan. Alam niyo, dati, ito yung nire-review kami ng ng ating pastor. Kapag hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede yung basta mag-line up ka lang nang naisip mo lang maganda. Maganda sa tunog, maganda sa pagdinig. Yan na yun. Hindi mo naman pinag-pray yan eh. Hindi ka nga nag-devotion eh. Hindi ka nga nag-pray. Tapos, tatayo ka. Hindi ka handa. At until now, pinapaalalahanan po kami that we should be prepared kapag tatayo ka sa pulpitong ito. And alam niya ng mga nag-lead dito sa taas na hindi sapat yung pwede lang. Nung alam niyo po, share ko lang ito, nung binabasa ko yung Genesis, nung nakaraang, hindi kasi ako matantain. I think nung last week lang yan, binabasa ko yung Genesis. Grabe yung creator natin, no? Tapos, binigyan niya tayo ng special na tuon. And then, tayo, no, yung hindi natin makita yung Diyos na hindi natin siya makitang napakalaki niya. Parang yung Diyos, lang siya, napakaliit lang. Hindi ko nilalat, no? Parang yung iba sa atin, ang liit ng tingin sa Panginoon. No, hindi ko alam bakit gano'n. No? But if you go deeper sa iyong faith, hindi mo makikitang maliit ang Panginoon. Napakalaki ng Diyos, church. At hindi ko alam. Siguro, hindi lang na-build yung ganong attitude na kung saan dapat hindi wala sa isip natin yung bahala na attitude, wala na yung mga attitude na gano'n. At kapag pumasok na at naging gano'n na yung attitude mo, church, no? Kapag nag-lead ka na gano'n yung attitude mo, diyan na nag-start, nawawala na yung anointing. Wala na yung anointing. Kasi hindi mo na nga siya napagandaan, wala ka ng devotion, wala ka ng prayer. And two things ang nakita ko kapag pinag-usapan yung quality. Ang quality, hindi lang siya nakikita. Hindi na siya nakikita sa gawa. Nararamdaman din yan. Pagdating sa gawain ng Lord, ang quality, gaya ng nabanggit ko, hindi lang siya nakikita gaya ng mga example natin kanina. Kung saan, makikita mo talaga na dati kung paano binibigay mong the best natin. Makikita mo pag hindi na siya yung dati mong kung how you perform before, malalaman mo yan eh. Makikita mo yan. At nararamdaman na din naman ng mga tao yan. Kapag yung quality wala na doon, no? We cannot fake it. Sabi ko nga dito sa note. At alam natin sa sarili natin, pag ginawa natin ng isang bagay out of love, or dahil napipilitan ka lang, or dahil nahihiya ka na lang, mararamdaman natin yan. Sabi ko nga, ramdam na ramdam yan ng mga taong tumatayo dito. Alam natin kung binigay nga ba natin yung ating the best, or iniraos lang natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. At kung ating babalikan yung ating mga pinag-usapan, yan yung mga indications or evidence na kung saan kapag wala na yung love sa ating paggawa para sa Panginoon, wala na yung dating alab, wala na yung joy, wala na yung dati mong karakter, at wala na yung quality ng ating mga gawa. But, na-imagine nyo po ba na nagagawa naman natin yung kabaligtaran yan before? Nagagawa naman natin na naalala nyo po ba nung mga panahon na susuungin natin lahat para sa gawain? Walang makakapigil sa'yo. Ganun ka dati, church. And remember, kung gaano mo kamahal
at gaano ka kaalab sa gawain ng Panginoon. Remember that service with joy na meron ka kasi alam natin that the joy of the Lord is our strength. Alam niyo ba yung awitan na yan? The joy of the Lord is our strength. No? Remember those things. No? Remember those things. Remember kung paano mo ibigay yung the best, yung quality na paglilingkod para sa Panginoon. Remember those days, church. Nagawa naman natin yan before. At hindi naman huli ang lahat. Ang sabi nga dito sa verse 5. And salamat sa Lord dahil nagising tayo kaninang umaga. At narito ka today upang malaman mo at alalahanin mo ang dati mong kalalagayan. Sabi niya, pagsisihan natin at talikuran ng ating masasamang gawa. At gawin natin muli ang mga ginagawa natin noong una. And ito po, bigla na lang pumasok sa akin yung, alam niyo ba yung song ni Gary V? Yung dati rati, no? I think may yan ako dito, may kopya ako. And ito. Sabi niya, dati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi sa isip mo, dati-rati, inaawitan pa, labi ay may ngiti. Mga matay, nagniningning, ngunit ngayon, nagbago ka, nasa na ang init ng pagsinta, pangako mo'y hindi magwawakas. Di ba't noon, samyo ng bulaklak at ihip ng hangin ay kapansin-pansin. Kumbaga, na-appreciate mo yung mga bagay noon. Di ba't noon, takbo ng oras, di mo napapansin. Di ba ganun dati? Yung dati sa church noon, gabing-gabi na, hindi pa kami uuwi. May mga times pa nga, no? May mga record break, may mga binibreak pa silang record noon na kung saan alas 12 na yata ng gabi, hindi pa sila umuwi. Ganun sila kainit sa pagkipag-fellowship, ganun sila kainit sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit ngayon, naglaho na. Siglat tamis ng iyong pagsinta. Pagmamahal ko ba'y kailangan pa ba? Ngayon ang tanong ng Panginoon. Dati-rati, sabi niya dito, mga pangako ko'y kandungan mo't lakas. Sa pagsubok ay kay tatag. Di ba't noon, sa kaibigan mo'y bukang bibig. Bakit ngayon ay anong lamig? Di mo alam, sabi niya dito. Ako'y ang Diyos ay nasasaktan sa di pagpansin sa kanyang pagmamahal. Ang sabi na dito, lumapit ka at ako'y naghihintay. I think this song is derived din dito sa verse natin pinag-aralan today. And I just want to share it to you. Ang sabi niya dun sa last part, Panginoon, ako'y nabulag ng mandarayang mundo. Ako ay patawarin mo. Mula ngayon, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Gamitin mo ako gaya ng dati. Nawa sa ating paglilingkod na church, hindi natin makalimutan yung ating pag-ibig na ating pinadama sa Panginoon noong una. At nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. At kung narinig mo ang mensahe ito, maybe it's not for you. Baka yung pag-ibig mo the same pa rin naman noong una. Pero may mga kapatid tayo na wala na yung pag-ibig nila noong una. No? And pakisabi po sa kanila ang mensahe nito. Church, hindi natin kaya, pero sa tulong ng Panginoon, kayang-kaya po. Di po ba? And ating paalalahanan yung ating kapatid, mga kapatid, no? Dun sa warning ng Panginoon, aalisin niya yung kanyang ilawan. And ayaw natin mangyari yan na alisin ng Panginoon yung kanyang presensya sa ating mga kapatid. Dahil alam ko din naman na minamahal niya sila. Tama po ba? And sama-sama natin silang ipag-pray, sama-sama mo ipag-pray yung katabi mo, at huwag mong hahayaan yung kapatabi mo na malayo pa sa Panginoon. Amen po ba? Yun lamang po at maraming salamat. Amen. Reminder sa atin yan. Punta lang tayo sa Matthew chapter 24, verse 12 and 13. Basahin lang natin sandali yun.
Meron lang gusto i-share sa inyo doon sa Matthew chapter 24. Okay, sabi niya rito, sa verse 12 to 13, ang sabi niya, because of the increase of wickedness, sabi niya ganun, the love, sabi niya, of most will grow cold. So, ibig sabihin, we're talking about the last days. Kaya nga kahit sino ka pa, kahit pastor ka pa, maaaring mawala yung pag-ibig na yan sa Panginoon. Nagpe-fail, nagpe-fade yung pag-ibig natin. Kasi yun naman talaga nangyayari ngayon dahil sa dami nating nakikita, sa dami nagaganap sa ating buhay. Kaya may paalala sa atin dito, nagsabi sa verse 13, but he who stands firm, sabi niya ganun, will be saved. Oh, he who stands firm till the end, or to the end, sabi niya, will be saved. Kaya nga maraming hindi maliligtas. Pastor man yan, pamilya ng pastor, no? Maaaring hindi sila maligtas. Kasi nga, ang nasa isip na lang nila, sabi nga, para mga efficient people, they're just doing it out of responsibility. Pero wala nang love. Kasi pwede yan, nagpipreach ako, para lang, kumbaga nagluto ka na lang, para lang may makain lang. Something like that. Pero without preparations na yon. Or kung meron man, nag-prepare ka lang basta-basta, pero wala nang love. May mga ganun kasi, especially sa akin, ganun. Nakakaramdam din ako ng ganun. Lalo na yung mga pinaglilingkuran mo, talagang mga pasaway. Talagang kakagatin ka pa. No, so, sabi nga sa Hebrews, talagang kapag ka ang tagapamahala o tagapagsalita, yung pastor, sabi gano'n, talagang naroroon yung pagsalungat mo, naroroon yung hindi paggalang, pagrespeto, hindi makakabuti yun, sabi gano'n. That's why, there are some people in the church, they also, their love for God grow cold. Kasi nga, sa akin nagmumula yun. It is because, yung nakikita ko, even kahit kanino pa man, sa pamilya ko, number one natin kalaban, pamilya yan eh. No? Sa lahat, mga member, no? Ganun yung nangyayari. No? Kasi nga, makikita natin na nawawala yung love ng bawat isa. In fact, tingnan natin, makikita mo, sabi nga ni Joel kanina, nagsasonggit ka na lang, but you're doing it without love. Kumbaga, nag-a-attend ka na lang for attendance, para lang masabi na, nag-attend ako Kasi para bang it is part of your life or day-to-day life. Para bang every Sunday kailangan nasa church ako. Gano'n lang, kasi na-enjoy ko yung nasa church, nakikita ko yung mga sa church. But remember this one, punta tayo sa John. Sa huling bahagi ng Book of John. Tingnan natin kung ano yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 21, verse 15. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Sabi niya, tinanong siya, do you truly love me more than this? Okay? Kasi nakikita natin si Peter nito, ni-reinstate, ibig sabihin binalik. And gusto ng Panginoong Jesus na ma-assure from the mouth of Peter na talagang kapag siya po ay ni-reinstate, binalik, ginamit ng Panginoon, magpapagamit si Peter with love to God. Nakuha? Na mahal niya ang Diyos, kaya niya gagawin ito. Kasi kung tayo, mahal lang natin yung church, mahal lang natin yung congregation, then it is nothing. It is nothing. Kaya magre-reklamo ka, sabi nga kanina, hindi na magiging quality yung gagawin mo, wala ng love, wala ng joy. It is, kapag ang gagawin mo na lang is because nakakaawa yung church, walang gagawa sa church nito, magre-reklamo ka na talaga. Sabi pa naman sa Bible, Ephesians chapter 2, verse 14, do everything without complaining or arguing. So, mangyayari, talagang magre-reklamo ka na lang. Dahil na ginagawa mo na lang to, dahil para bang halimbawa kami, responsibilidad na lang natin to kasi syempre kami yung pastor. Ako yung pastor, pamilya namin, so sino yung unang gagawa? Kami, parang gano'n lang, gagawin na lang namin yan, para lang merong gumawa. But we're not doing it because of love or out of love. Nakukuha ko ba? So, yun ang isang bagay. Kaya nga maraming nagre-reklamo, maraming napapagod, no? At naghihintay sila kapag dahil ginagawa nila mga bagay nito, ginagawa nila para sa church, para sa tao, at gusto nila ma-acknowledge sila ng
Mga tao, uy, naglinis ka, salamat sa paglilinis mo. Salamat sa pagiging maaga mo sa church. Yun na yung nangyayari. Kaya nga, pag-isa-minsan, habang tayo nag-awalis dyan, habang tayo naglinis, may ginagawa tayo, napapasin mo ngayon yung iba, si sister ganito, si brother ganyan, ganito sila, taga-kalat, taga-ganito. Wala na nga kasing love. Kasi ginawa mo siya dahil sa iyong position sa church, sa iyong designation sa church. Pero hindi mo siya ginawa because of love. Kapag ginawa mo sa church, you are looking for acknowledgement. Na ma-acknowledge yung ginawa mo. Yan sabi ng Panginoon, tingnan natin na nagsabi niya, dito sa verse 15, "Yes, Lord," He said, "you know that I love you." Sabi niya, Jesus said, "Feed my lambs." Ibig sabihin, kahit yung mga musmos, pinakabata sa lahat, paglilingkuran mo. Imagine mo yan, yung mga makukulit, paglilingkuran mo. Kung nga yung matatanda na, ayaw natin paglingkuran Diba? Lagi natin silang nire-reklamo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maraming mapupunta sa impyerno. Kahit na pastor pa yan. Kahit pamilyang pastor, kaya sinasabi ito dahil kami yung supposed to be number one na dapat maglilingkod dito with love. But there are times, nakakapaglingkod kami, hindi with love. I know that. There are times. May mga pagrereklamo na nagaganap. May mga pagrereklamo yan. Siya talagang sometimes makikita mo kasi yung sarili mo na napapagod ka. Kasi nga, nawawala yung love sa paglilingkod. Nawa natin? Kasi kung titignan natin yung Revelation chapter 2 or yung Revelation chapter 4 verse 2, 4, makikita natin doon. Kahit yung verse 6, may makikita tayo doon. Isa pa yung bagay na ayaw ko sa'yo, kanya. Ginagawa mo kumaling kahit yung mga ginagawa ng mga taga-Nicolaitans. Sabi gano'n. Ano ba? Sino ba yung mga Nicolaitans? Ano nga ba sila? Ano ba yung mga pinagagawa nila? They do not love God. They don't care. They don't care. Maraming mga ganun mga Kristiyano. Alam niyo ba yung pinag-aralan natin sa Revelation chapter 2 hanggang chapter 3? Yun ang 7 uri ng mga, 2 and 3, 7 uri ng mga churches. Babag-aaralan natin yun. Pero 2 church lang ang pumasa sa pamantayan ng Diyos. 2 church lang ang hindi napapatayin ang kanilang ilawan. But the rest, yung 5, papatayin niya yung ilawan. They will not inherit the kingdom of God. They will not. Kaya nga kapag dadating si Lord ngayon, talagang marami sa atin, siguro dito lang sa church dito, kung isang daan tayo, baka mga 10% lang ang maliligtas. Baka hindi pa kami kasama doon. Baka hindi pa kami kasama doon. Kaya nga, tingnan natin, balik lang tayo kay Peter. Dito, again, Jesus said, "Simon, son of John, do you truly love me?" Tingnan natin, yung gustong tiyakin ng Panginoon that Peter will do his ministry out of his love to God. Okay, ibig sabihin, without any acknowledgement, na kahit hindi ang pasalamatan ng tao, basta gagawin ko to dahil mahal ko ang Panginoon. Yun yung gusto ng Panginoon na malaman. 3 beses siya, tama? Alam na, you know the story. Sabi niya, he answered, "Yes, Lord." Sabi niya ganun. "You know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." Yung mga matatanda na to, yung mga may kaisipan na to, mga leaders na to sa church, take care of them. Sabi niya, mga leaders na to ng church, still they need to be take care of. Kailangan pa rin na alagaan sila. Hindi dapat yung mabubusit ka talaga sa kanya, hindi ka maasar sa kanya, kundi mamahalin mo pa rin siya. Pero ito yung nangyayari ngayon. This is reality. May mga member tayo, kapatid natin, asar na asar tayo sa kanya. Malalaman mo kapag asar ka sa kanya. Alam mo yan, sa sarili mo. Kaya pag dumating si Lord, dahil naasar ka nga sa kapatid mo, kaya hindi mo, yung paglilingkod mo, hati, o kaya very limited. Lahat kakabayan mo, pero lang itong isang tao na to.
Dahil asal ka nga sa kanya eh. Wala kang pakialam sa kanya. Ganun yung nangyayari niya. Ngayon, on the third time, sabi niya, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt. Sabi niya ganun. Because Jesus asked him the third time. Because kung titignan natin, no, Jesus asked Peter for the third time and then naasar na siya. Kasi alam ng ating Panginoon na hindi ganoon 100% ang pag-ibig ni Pedro sa Diyos. Kasi kung alam ng Panginoon talaga yun, bakit niya patatanungin talaga si Peter? Gusto bang makatiyak ni Lord? Hindi. Gustong ipatiyak ng Diyos ni Jesus kay Peter that Peter truly loved Jesus. Alam naman ni Lord lahat eh. Kaso si Peter hindi nakakaalam. Ibig sabihin ganito, madalas alam natin, mahal natin ng Diyos. Madalas alam natin, mahal natin ang kanyang gawain, ang kapatid natin. But in reality, we do not really love our brethren, our brothers and sisters. Hindi natin talaga sila mahal. That's reality. Yun ang katotohanan. Makikita natin dito, sabi niya, Peter was hurt because Jesus asked him the third time, Do you love me? He said, Lord, you know all things, you know that I love you. Jesus said, feed my sheep, and I tell you the truth. When you were younger, you dressed yourself and went where you wanted, but when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. So, ibig sabihin dito, sa pagmamahal mo talaga sa iyong kapwa, you will experience such terrible things in your life. Kasi ito yung isang bagay na kung saan prinapisa ni Jesus kung anong uri ng kamatayan ang sasabitin ni Peter na ayaw niya. Nakuha niyo po ba? Nandiyan ka ba? Sabi niya, I tell you the truth, when you were younger, nung bata ka pa, you dress yourself. Ikaw yung nagsusot ng sarili mo. Sinusot, yung gusto mo, dadalhin ng kamay mo, isusot. Ikaw yung nagsusot sa sarili mo. Sabi niya gano'n. I tell you the truth, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. So, wala gusto pumunta. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Ito yung sinasabi ng Panginoon na wala ka na magagawa. Meron ibang magsusuot sa inyo, hindi niya ibig sabihin pag tumanda ka na talagang literal. Darating yung time because of your love for the people of God, you will experience these things. Yung mga sasapitin niya, na kahit ayaw mo, you must give it. Kahit ayaw mo itong kapatid na to, something like that, habain lang natin yung explanation niya. Kapag kahit ayaw mo maging mabait, kailangan mong maging mabait. Kapag old ka na, talagang kapag matured ka na, kapag naruroon ka na sa sitwasyon, you're really serving God, whether you like it or not, kahit hindi ikaw yun, hindi mo personalidad yun, hindi mo attitude yun, hindi mo karakter yun, gagawin mo. Pero tayo ngayon, ang paglilingkod natin ngayon, very limited. Very limited. Kapag sinabing, punta ka sa Bible study, ilagi ko lang sa ganitong sistema, ayaw mo. Pero dito talaga tayo dinadala. Whether we like it or not, kaya there are some people, there are some members in the church. Bakit kasi kailangan pang Bible study? Bakit kailangan pang puntahan yan? Bakit? Pati ba yung problema ng member? Pati ba yung problema ng mga bata lang? Ganun po talaga. Kapag pastor ka, kapag lingkod ka ng Diyos, kapitan ka, pulis ka, doktor ka, lahat yan. Judge ka, counselor ka, barangay tanod ka, lahat ikaw yun. Kahit ayaw mo pero kailangan. Kasi ito yung pananagutan o this is the ministry na binigay sa iyo ng Panginoon. You were called by God. At kung walang pagmamahal yun, hindi ka tatagal. Kaya gusto ng Panginoon, malaman niya that sa bawat paglilingkod mo, sa iba't ibang uri ng tao, sabi gano'n dito, meron kang pag-ibig na ipinadadama sa kanila. Yung nga lang kasi, may mga taong iba, binibigyan nila ng mali siya. Yung ginagawa mo. Meron nag-uusap lang kayo, may ginagawa kayo. Lalo kung lalaki ka, babae. Bibigyan na kayo ng ano yun, ng masamang kaunawaan yun. Eh syempre, ang mga tao naman, sino ba yung hanapin nila?
si pastor, meron akong concern kay pastor, meron akong i-consulta kay pastor, meron akong gagayan kay pastor, you know, yun lang naman talaga yung ginagawa ng mga member. Kung may asawa ka, magsiselos pa yan. Which is true. Kaya nga sabi ni Lord sabi ni Peter, huwag ka na mag-asawa, kay Paul, huwag ka na mag-asawa hanggang maaari. And I do believe, senior yan ng ating Panginoong Jesus kay Paul. Dahil si Paul ay umakyat sa langit and he was discipled by Jesus, by God Himself. Nagkaroon ng discipleship si Paul one-on-one sa ating Panginoon Yung umakyat sa langit, na-disciple siya ni Jesus. No? So, makikita natin dito na tinitiyak ng Panginoon na ang gagawin natin na paglilingkod, wala kang bagay gagawin natin ay dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa responsibilidad, hindi dahil sa iniatang lang sa ito, it is not because of, this is your position, no? Kundi dahil mahal mo ang Panginoon. Lahat sa lahat yan, magbibigay ka dahil mahal mo ang Panginoon. Not only to be blessed, or for the windows of heaven na bumukas at ipagpalain ka niya. Magbibigay ka, magtatides ka, mag-o-offering ka dahil mahal mo ang Panginoon. Darating ka ng maaga dahil mahal mo ang Panginoon. Mag-awalis ka dahil mahal mo ang Panginoon. Gagawin mong lahat dahil mahal mo ang Panginoon. And I believe, kahit gawin naman natin na sa alibay ng iba, ginagawa ko naman yan dahil mahal ko sila. Pero aminin natin, dumadating yung time na nawawala talaga yung pag-ibig na yan dahil napapagod ka. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Pero still, kahit na napapagod ka, natuto pa rin dapat yung mahal. Hindi naman sinasabing, huwag kang mapagod Mapapagod ka pa rin. Pero nawawala din yung love. Let not tiredness erase or avoid or void yung love na meron ka sa paglilingkod. Hindi dapat nawawala yun. Napapagod ka, pero maglikod ka pa rin na may pag-ibig. Pwede naman yan Diba, pagod ka lang, you need rest. You need rest. Pero at the same time, kailangan ito pa rin yung love mo sa paglilingkod mo. Kasi ang pinaglilingkod mo naman Panginoon. Di ba lagi na sinasabi yun? 1 Corinthians 15:58, that your labor in the Lord is not in vain. Sabi niya, it will be richly rewarded. Pag sabi din naman, na lahat ng ginagawa natin, it will be richly rewarded by God. Tama. Kaya nga kung titingnan natin, naglilingkod ka, pagkatapos nagre-reklamo ka. Habang naglilingkod ka, sinasabi mo yung mga pangalan ng mga tao hindi naglilinis, wala silang pangalan. So, bayan mo sila. Lagi na lang ako. Kapag sinabi ko naman sa inyo na lagi na lang ako, ano mararamdaman nyo? For this, how many, more than a week now, sino ba yung nag-stay dito? Sino ba yung nagpapatay ng ilaw? Sino ba yung nagbabukas ng ilaw? Ako. Kami. Diba? Sasabihin nyo, ginusto mo yan, pastor. Hindi, dahil sa ginusto ko lang. Napupunta tayo sa isang sitwasyon na we need to make a decision for the benefit of all. Ganun siya. So again, maganda yung ating pinag-aralan. It is about our service to God na with love, kasabi nga niya, nawawala. Ibig sabihin, nararamdaman ng Panginoon talaga na wala yung pag-ibig. At sabi nga ni kapatid natin kanina, nasasaktan ng Diyos. Yes, every time na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, gagawin mo lang because of it is your ministry, because of love, because of anything else. Talaga nasasaktan ng ating Panginoon at nawawalang kabuluhan ng paglilingkod natin sa Panginoon. Nakuha natin yun. Gagawin natin with love. Kasi kahit anong gawin mo, basta with love yan, wala kang idadahilan na nakipamiesta ka, may dumating na bisita, because you love God nga You love God. Sino bang mas mahal mo? Yung Panginoon? O yung bisita mo? Di ba? Sino bang mas mahal mo? Yung labahan mo dahil una mo siyang hinarap? O ang Panginoon? Mas pinili mo yung pamilya mo? Mas pinili mo yung pamilya mo kaysa sa Lord. Yan ang mabigat Mamimili ka Pamilya mo ang Panginoon. Sino pipili natin sa dalawa? Of course, majority sa atin, sasabihin natin pamilya. O sasabihin natin si Lord. Pero makikita mo yan, talagang pag dumating yung araw ng Sunday,
At mamimili ka talaga. Kasi ang gawa mo, ang magsasabi kung sino talaga yung minamahal mo, mas mahalaga sa iyo. Kung yung pamilya mo, o si Lord. Lilitaw yan eh. Whether we like it or not, it will reveal yung ating ginawa, no? Kung sino talaga yung pipiliin natin. No? Anyway, lagi naman natin sinasabi, God understands. Lagi naman nakakaintindi si Lord all the time. Lagi naman siya nakakaintindi. Tayo lang hindi talaga nakakaintindi. That's why marami mga tao tumalikod sila sa Panginoon. They give up their ministry. Mas hinarap nila kung ano yung sa tingin nila yung priority nila. And sabi nga sa Bible, 1 Peter chapter 2:9 nga tayo, sabi niya, lahat ng mga bagay na mas inuuna natin, sabi niya, ito yung mga bagay na sa atin po ay nag-aalipin. Alipin tayo, sabi gano'n, in short, ng mga bagay na inuuna natin. Sabi gano'n, hindi ako nagkakamali, no? Yun yung parang ibig sabihin nun, na yung mga bagay na inuuna natin, ito yung mga ito din. Sa 2 Peter chapter 2, sabi rito, verse 19, they promised them freedom while they themselves are slaves of depravity, for a man is a slave to whatever has mastered him. Ano po yun? Sabi niya, they promised them freedom while they themselves, yung mga nangako sa atin ng kalayaan, sila mismo, sabi niya, sila ay alipin ng mga depravity, yung nag-alis sa kanilang karapatan, sabi gano'n, parang na-deprive, pinakaitan, sabi gano'n. Siya pinangako nila ng kalayaan, gayong sila mismo ay alipin ng kabulukan, sapagkat sino man ay inaalipin ng anumang lumulubig sa kanila. Kung ano daw yung mga bagay na inuuna mo o nagpapasakop ka doon, sino yung nagiging kahinaan mo? Let's say, pag pinag-usapan yung pamilya, mahina ka sa pamilya. Ayan. Pagdating doon, di mo na ako mag-church kasi yung pamilya ko. Okay, sabi, alipin ka nun. Alipin ka nung mga bagay na kung saan inaalipin ka nila. O yung mga bagay na inuuna natin. Nakukuha natin yan. So, something like that lang. No? So, remember that, situate na gagawin natin kaya ka narito because you love God. Mag-release ka ng church because you love God. Mag-preach ka because you love God. Everything mag-preach ka, you love God. Huwag mong isipin yung walang tutugtog. Bayaan mo yun. Kung ang magiging dahilan mo lang, wala kasi tutugtog, kaya tutugtog ako. Huwag mong gagawin yun. Huwag mong gagawin yun. Kaya ka tutugtog because you love God. Okay? Kaya ka mag-preach because you love God. Ganun lang ano yan. Ganun lang kadali po yun. No? So, again, if we have that love, every time ginagampanan natin yung ministry natin, talagang magagampanan mo to, sabi nga ng ating kapatid kanina, with joy, yung character mo, yung quality, and so on and so on. Kasama na po doon yun.